Museo El Desposito para alamin ang mga water system mula pre-Hispanic hanggang present. Halika na't pumasok. Ayan, naglalakad sila pa-entrance ng Museo El Deposito. Ayan, pag pasok nyo sa Museo El Deposito, bubungad sa inyo ang Gallery 1, which is the life before the waterworks or buhay bago ang tubigan. Sa gawin namang ito, andito yung mga water filters na ginagamit noon. At ito naman ang water filter na ginamit ng pamilya ni Dr. Jose Rizal. Dako naman tayo sa exciting part, ang underground. Ang underground ang kauna-unahang water reservoir sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. And yes, overall, marirecommend ko ang Museo El Deposito kasi hindi lang tayo dito umiikot, kundi nagkakaroon din tayo ng knowledge kung paano or kailan nagsimula ang tubigan noong unang panahon. Andito tayo ngayon sa Museo ng Katipunan. Pagpasok nyo sa Museo ng Katipunan, bumugod sa inyo ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Sumunod dito ang pagpupugay sa mga kababaihan ng himagsikan. Ito yung mga Pilipinang nakibaka nung panahon ng mga Kastila. Makikita nyo rin rito ang bandila ng KK. And next naman dito ay sanduguan. Ito ay sinaunang kaugalian ng mga Pilipino at ng iba pang katutubong pangkat. Dako tayo sa mga sagisag ng Katipunan. Ang mga sagisag na ito ay hindi lamang palamuti, sila ay paalalang tapang, pagkakaisa at sakripisyo ng ating mga ninuno para sa ating bayan. Ito naman ang unang sigaw o ang unang hiyaw ng mga Filipino para sa kalayaan. Ito yung pinunit na yung sedula. Ito naman ang mga individual na bayani at ang kanilang mga papel, kagaya nila Emilio Jacinto, Andres Bonifacio. At ito naman si Andres Bonifacio at ang kanyang asawa na si Gregorio de Jesus. At sa parting ito, makikita rito ang mga lugar na naging sentro ng mga labanan at himagsikan. And sa bandang ito naman, makikita ang mga modernong presentasyon at interactive features. Sa gawing ito ay ang mga konkreto at mga eksena ng kasaysayan. May mga diorama na nagpapakita ng mahalagang eksena, kagaya ng Battle of San Juan, at saka yung pinakauna, ang unang sigaw. Mararecommend ko ang Museo ng Katipunan kasi grabe kapag nasa loob ka, para ka talagang nagta-time travel. Ang gaganda ng mga sculpture. And syempre, hindi lang kami basta nagtitingin-tingin dyan. Nagkakaroon din kami ng knowledge kung paano inilaban ng mga Katipunero ang ating bansa. Hi guys! So today, naandito tayo sa Manuel L. Quezon
Quezon Shrine sa Quezon City. And we will have a tour. Ayun, we're walking na. Naglalakad kami pupunta sa, iikutin namin ang Manuel L. Quezon Shrine. And medyo nahirapan kaming magsalita and huminga because of the mask. Oh, bakit kasi required? Charis. It's for our safety naman, kaya hindi na kami magre-reklamo. So, ngayon, andito kami. Say hi! Riela's here. Yeah. So pretty. Ayun. Dito kami. Record nga daw eh. Pero po huminga. So, eto, wait. We'll give an... Tingnan nyo kung ano itsura ng... Kung nasaan kami. Sobrang init dito. Like, yung punta namin is hindi siya, hindi maganda yung panahon. Kasi direct na direct ang araw. Hindi kita ba kami? Now, papasok na kami sa Manuel. Disenyo ni Manuel Quezon. Shoutout kayo? Shoutout po kay Mama. Sa baon. Shoutout kayo sa naririnig niyo yung boses sa loob. Magandang umaga po sa inyo. Magigayang po ang bisita sa Museo So, nasa loob na tayo ng museum and iikot tayo. So, this museum was opened on August 18, 1978 and siya ng renovation by National Historical Commission of the Philippines and nag-reopen siya or nagbukas ulit siya ng August 19, 2015. So, sa loob nito, ito yung mga important things or related kay Manuel Quezon. Ayan, classmates namin. And di pa kami tapos, nagsisimula pa lang kami maglakad. Dito, as you can see, ay ang color silver na yan. It's a sterling vase na binigay kay Manuel L. Quezon. So, dako naman tayo sa libingan ni Manuel L. Quezon at ng asawa niya na si First Lady Aurora Aragon Quezon. So, ayan, yung stone na yan, yung pinaka-center na yan, and yung upper nun is open, like talagang pasok yung araw. So, syempre, nakalibing din si Manuel L. Quezon and syempre, buto-buto na yun. Matagal na yun eh. So, dito makita niyo yung picture ni Manuel L. Quezon. So, dito makikita niyo yung mga memorabilia ng mga nagamit noong World War II, katulad ng tubigan, yan, ganyan tubigan nila noon, bag, tas cap, basta ayun, ginamit ng mga tas helmet, tas itong maliit na yan, yan yung telegram nila noon, tapos mga barel.
Ito din, mga damit na nagamit noong World War II. Ayan, iba't ibang klaseng damit. Tapos, bag din. So, nandito tayo sa Galleria 3, pamahalaang Commonwealth or related sa Commonwealth. So, dito is office ni Manuel L. Quezon or tanggapan niya noon. Tapos ito ayan, tanggapan ng Pangulong Quezon. So, ayan, yung thing na yan is dry seal yan noon. So, ito naman is Philippine flag na ginagawa. Tanggal na kami ng mask for picture and ngayon, mag-aano lang kami. Like, we have 15 minutes para umikot or magpahinga or maggala-gala. Pero, around here lang. Bawal kaming lumabas or basta lumayo sa kung saan na andon yung alam mo yung na ganun yung parang nakakakuryente na ewan. So, wait. Pakita ko sa inyo. Ayan. Sorry. Taas, no? Perfect siya. Kung makita nyo here. Ayan. Magana. I recommend talaga na pumunta kayo dito, guys. Kasi, bukod sa malawak siya and mag-e-enjoy kayo, sobrang talaga, marami ka matututunan about kay Manuel L. Quezon. And we'll be back sa next destination naman. We're here na sa last destination, which is Star City. And we will ride. They will ride kasi hindi ako. We will ride? No. Sila. Pero hindi ako. I will just sit here. They will ride that. They will ride. And I sit. Yan. I'm with my classmates. Ayan. So, ayan, mag-ride sila. Hindi ako kasama. Kasi ayoko. Guys, I recommend talaga na pumunta kayong Star City, lalo kung gusto nyo makipag-bonding sa mga friends or family nyo. As in, sulit na sulit talaga. Unti lang yung na-videohin namin na clips, pero marami ang rides na yan. Sinulit kasi muna namin yung oras. Syempre, banding na namin to.